So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin kung paano nga ba mag-upgrade ng drivetrain ng inyong mountain bike at pag-uusapan na rin natin kung ano-ano pa yung mga ibang bagay na dapat mong i-consider before ka pumasok sa pag-upgrade nito. So tara, umpisahan na natin. Okay, so bago tayo dumako sa pinaka main topic, pag-uusapan muna natin kung ano nga ba yung tinatawag na drivetrain. So bali ang drivetrain, bali group ito ng piyesa ng bike na binubuo ng RD o yung rear derailleur, FD o front derailleur, shifters, and isama na rin natin yung cogs, crankset at saka yung chain. So bali itong mga piyesang ito kasi yung responsible pagdating sa transmission system ng ating mga bike or sa Tagalog yung ating mga kambyo. Okay, so para nga pala sa mga beginner pa lang sa pagbabike, so minsan naririnig nyo na rin siguro yung tinatawag na 8-speed, 9-speed, 10, 11, or 12-speed na ganyan. So kapag sinabi nating speed, hindi ito yung bilis natin, no? So pag sinabi nating 8-speed, ito yung bilang ng sprocket doon sa inyong mga bike. Halimbawa 8-speed. So ibig sabihin ng 8-speed, 8 yung inyong sprocket or 8 times kayong pwede magpalipat-lipat ng kambyo. So yun yung tinatawag na speed. And ang maganda nga lang sa bike, unlike sa ibang mga sasakyan gaya ng motor o kotse, halimbawa kapag hindi ka nasatisfied doon sa bilang ng inyong gear or ng inyong mga kambyo, pwede mo kasi itong i-upgrade. Halimbawa para sa iyo yung 8-speed ay masyadong bitin. So kung meron kang pera, in the future pwede kang mag-upgrade to 9-speed, 10, 11, hanggang 12. So sa bike market natin ngayon, ang pinakasagad na pwede mong i-upgrade is hanggang 12-speed. Although may mga nagsisilabasa na ring 13-speed, pero yun nga lang ay mga prototype pa lang kasi yun so hindi ko pa siya maire-recommend na i-upgrade sa ngayon. Dahil so far, miski Shimano or SRAM, wala pang inilalabas na 13 speed. Pero ayun na nga, since nandito na rin naman kayo sa video ito, ina-assume ko na gusto nyong matuto kung paano nga ba i-upgrade yung inyong mga drivetrain. Kaya ngayon, papasok na tayo dyan. So bago kayo mag-upgrade ng drivetrain ng inyong bike, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung ilang speed ba yung gusto nyong i-upgrade. Gusto nyo ba mag-upgrade to 9, 10, 11, or 12? So yun, kayo po magde-decide, depende sa gusto nyo. Dahil yun na nga, pagka mas mataas kasi yung speed na pag-upgradean nyo, i-expect nyo na mas mahal din yan. Kaya bale, totally, 12 speed yung pinakamahal sa lahat ng drivetrain. So okay, sabihin na natin meron na kayong pera at ready na kayong mag-upgrade sa speed na gusto nyo. Kasi yun nga lang, ito kasi yung pinaka-point dyan. Kung wala pa kayong knowledge about sa compatibility ng mga pyesa ng bike, well, mahalaga tapusin mo muna itong video ito, no? Dahil ituturo ko yan sa video ito. Now, kapag mag-upgrade ka kasi ng drivetrain ng inyong mga bike, mayroon ka ring mga ilang pyesa ng bike mo na dapat mong i-consider, although hindi sila part ng drivetrain, no? Pero kailangan mo pa rin silang i-consider dahil kapag ka hindi mo ito chinek muna bago ka mag-upgrade, pwede kasing maka-apekto yung mga babanggiting kong pyesa na yon doon sa magiging upgrade nyo. At pagka nagkataon, pwede pang maantala or maabala yung inyong pag-upgrade ng inyong mga bike. So, isa sa pinakauna mo dapat i-consider bago ka mag-upgrade ng drivetrain is yung inyong mga hubs. Now ngayon, bago kayo bumili ng pyesa, tignan nyo muna kung yung hubs nyo ba is cassette type or thread type. Now yung thread type, ganito yung kanyang itsura. Kumbaga, meron siyang thread. So, ibig sabihin, kung yung hub mo thread type, edi dapat yung gagamitin mo dyang sprocket is pang thread type din. So, ayan, kung mapapansin nyo yung thread type na hubs, bale, dyan mo ite-thread yung inyong mga sprocket. So, yung mga thread type na sprocket, meron din yung thread. No? Samantalang ito naman yung cassette type. Yan, ganyan. Bale, dito sa cassette type na hubs, isasalpak mo na lang talaga yung sprocket mo. Tapos, ilalak mo and then yun, good to go na. Ang problema kasi minsan ganito. Kapag mag-upgrade tayo simula 9 speed pataas, usually kasi yung mga sprocket ng 9 speed hanggang 12 speed ay cassette type na, no? Tapos minsan yung bike ng iba sa atin is naka-thread type pa lang yung hubs. Ang pinaka-conclusion kasi nito ganito. Baka thread type pa rin kasi yung stock na hubs ng inyong bike, and then syempre yung mga upgrade niya ngayon is puro cassette type na. So ang pinaka-conclusion niyan ay hindi siya papasok. Hindi papasok yung cassette type na cogs doon sa thread type na hubs, no? So kung thread type pa nga yung inyong mga hubs ay hindi nyo tuloy magagamit yung inyong bagong bili na drivetrain. Kaya yun nga, maganda kung naka-thread type pa rin na kayo na cogs ay isabay nyo na yung mga hubs, no, na cassette type din. Ngayon kung anong klaseng hubs, kung anong klaseng brand yung bibilhin nyo na hubs, kayo na po bahala. Basta cassette type lang, okay na. Ngayon, kung cassette type na naman yung inyong hubs, Timano, mas maganda kasi hindi ka nabibili ng bagong hubs.
Yun nga lang, depende pa rin sa iyo kung satisfy ka na dun sa stock hubs ng inyong bike or hindi pa rin. So, nasa iyo ang bahala. Pero ang advantage nga lang kung cassette type ng inyong mga hubs, kung halimbawa unahin nyo talagang i-upgrade yung drivetrain nyo, is pwede nyo yun na yung gamitin agad, no? So, wala nang hassle, wala nang intaya na makabili pa ulit ng bagong hubs. And paano nga pala malalaman yung pagkakaiba ng cassette at saka yung thread type na hubs? Actually, kahit hindi mo naman kalasin yung inyong mga sprocket, ay malalaman mo na rin naman agad yan sa unang tingin. So, yung mga thread type kasi na hubs, ganito yung itsura niya. Para siya may palubog na ganyan. So, palubog siya. Unlike dito sa cassette type, meron kasi siyang lock na mababaw lang eh. So, yan, ganyan. Pero again, cassette type man yan or thread type, nasa inyo pa rin kung anong klaseng hubs yung bibili nyo. Kung gusto nyo maingay or tahimik lang, bahala na po kayo. Basta bago ka mag-upgrade, yan muna yung una mong i-consider. So, isa rin sa dapat mong i-consider is yung stock brake levers ng inyong mga bike. Now, ito hindi na naman to ganong kaproblema sa maraming budget bikes ngayon, no? Pero baka lang kasi ganito yung ma-encounter nyo eh. So, ang tinutukoy ko is yung mga gumagamit pa rin ng combo shifters. So, itong combo shifters, ito yung klase ng shifters na naka-combine siya dun sa brake lever ng ating mga preno. So, ang problema kasi dito, usually kasi yung mga upgrades na mabibili natin from 9-speed pataas ay gumagamit sila ng individual na shifter, no? Yung walang kasamang brake lever. So, mangyayari kung gumagamit ka pa rin ng combo shifters hanggang ngayon and then mag-upgrade ka to 9-speed pataas. Since naka-combo shifters ka nga, hindi mo mapaghihiwalay yan. So, hindi mo maihiwalay yung shifters mo doon sa brake lever. So, ang mangyayari ngayon, kailangan mong bumili ngayon ng bagong preno. It's either hydraulic brakes man yan, kasi yung mga hydraulic brakes kasi individual kasi yung ano nun eh, wala siyang kasamang shifters. Or di kaya naman kung hindi mo kaya yung presyo ng hydraulic brakes, paltan mo yung brake levers mo, yung brake lever lang talaga, na hindi combo shifters, yung walang kasamang shifters. So isa rin to sa dapat mong i-check. Although kung ang stock na brakes mo ngayon na ginagamit is hydraulic brakes na, or kung naka-mechanical ka man is nakahiwalay na dun sa brake lever, kung napaghihiwalay naman siya eh, walang problema. So, pwede mong ituloy yung upgrade ng walang hassle. Pero kung naka-combo shifters ka pa rin, ay wala kang choice, paltan mo yan. Kasi hindi mo mapaghihiwalay yan eh. So, pangatlong dapat mong i-consider is yung inyong mga chain. Now, itong sa chain, napakasimple lang. Kung ang speed ng bike mo ay 9-speed, dapat pang 9-speed din yung inyong chain. Kung pang 10-speed yan, 10-speed. Kung pang 11-11, kung pang 12, pang 12. Ngayon, ang paliwanag dyan ganito. Pag yung chain kasi na ginamit mo ay sala dun sa speed na ginagamit mo, is pwede ka magka-problema ng ganito. Unang-una, posibleng hindi pumasok na maayos yung ngipin ng inyong sprocket doon sa butas ng inyong mga chain. Now, ganito kasi yan. Pagtaas kasi ng speed ng chain, pagnipis din ng kanyang butas kung mapapansin nyo dito sa ating video. Yan. Yung mas lower yung speed, mas malaki yung kanyang butas compared doon sa mas mataas na speed. Dahil yung mas mataas na speed, mas manipis na lang yung kanyang butas. And then, ganun din yung ating mga sprocket. Pag mas mababang speed, mas matataba din yung kanyang mga ngipin compared doon sa mas matataas. Kaya mangyari, halimbawa, naka 8 speed ka, gumamit ka ng pang 10 speed na sprocket, yung butas ng 10 speed na chain mo, hindi papasok na maayos doon sa sprocket dahil masyadong malaki yung ngipin ng sprocket mo. Kaya yon, pag sala yung yung speed ng chain mo, kakabyos yan ng kakabyos or sasabit yan ng sasabit. And pangalawa, posibleng magka-problema ka sa length ng inyong chain. Kasi halimbawa, naka 9 speed ka, gumamit ka ng pang 10 speed na chain, edi lawlaw yan, mas mahaba eh. Kung yan naman ay pang mababang speed, pwede namang kapusin, no? Lalo na kung malaki yung sprocket na gagamitin mo. Kasi minsan may nagtatanong kasi sa akin na kung pwede ba daw gumamit ng ibang chain. Halimbawa, naka 10 speed sila, gagamit daw sila ng pang 12 speed na chain kasi daw kapos daw yung current na kanilang ginagamit. So, ang sagot po dyan ay hindi. Bagamat yun nga, may point naman na mas mahaba yung mas mataas na speed. Ang problema kasi yung butas kasi ng chain magkaiba. Kaya ang gawin nyo kung halimbawa kapos yung inyong mga kadena na ginagamit ngayon, bumili pa kayo ng isa pa na kadena na same dun sa speed ng inyong bike, tapos pagdugtungin nyo na lang. Pero dati may naging experiment din ako nun kung gagana ba siya yung magkaibang speed. Based sa observation ko, gumana naman yung mas lower speed ng isa compare dun sa sprocket na ginagamit mo. Kasi noon naka 11 speed ako gumamit ako ng pang 10 speed na chain. And nag-work naman siya, kaso ang problema, hindi nga lang ganun ka-smooth yung shifting kasi nga magkaiba nga yung butas ng
ng chain at saka yung ngipin ng cogs eh. So hindi siya magiging smooth at in the future madali lang din siyang masisira, no, dahil sa friction. Kaya for me, kung ano dapat yung speed ng inyong sprocket, yun din dapat ang gamitin nyo na speed ng inyong chain. So sunod na kailangan mong i-check mismo is yung sprocket o yung RD din mismo na bibilhin mo. Kailangan mo munang alamin kung yung RD mo ba ay kayang i-handle yung ngipin ng sprocket na gagamitin mo. Kasi hindi porket pare-pareho yung speed ng inyong mga pyesa ay ganun-ganun na lang yun, no? Sa mga sprocket kasi natin, bukod sa bilang nung speed niya, bukod pa rin kasi dyan kung ilan ba yung ngipin ng inyong mga sprocket. So sa ating mga sprocket, meron tayong mga 1142T, 1146, 1150, or mas mataas pa. So palaki ng palaki. And i-check nyo din muna yung RD nyo kung hanggang ilang tit lang yung capacity niya. Dahil halimbawa yung RD mo hanggang 42 tit lang pala ang kaya, gumamit ka ng 52T, eh wala na, banat na yan. Hindi na yung magpe-perform ng ayos, or kung mag-perform man, eh baka saglitan mo lang din magamit kasi masisira na. So yun, kung paano malalaman ay tignan nyo lang doon sa specs nung RD na bibilhin nyo kung kaya ba niya mag-handle ng hanggang ilang tit. So it's up to you. And then kung hindi pa rin kayo mismo nagde-decide kung ilan tit ba ng sprocket yung gagamitin nyo, ito bigyan ko lang kayo ng simple idea. So kung kayo yung klase ng siklista na laging umaahon, maganda gumamit na kayo ng 42 tit pataas. So I think enough na yon. Kahit pang rematehan, kung malakas-lakas ang inyong tuhod, kaya na yan. And I think last muna para sa bidyong ito, yung inyong mga crankset. So dito sa inyong crankset, ang dapat nyo lang i-consider dito is yung kung magti 3x ba kayo, 2x or 1x. So pag sinabi ng mga 3x, 2x na yan, yan yung bilang ng plato mo. So 3x yun yung nakatatlong plato, 2x, dalawang plato, and then 1x yung isahan na lang. Ngayon yung pang 3x kasi at 2x, ito yung mga bagay ito doon sa mga rumere-mate or doon sa mga gusto ba ng mabilis ang takbo sa kalsada. And then yung 1x, ito yung madalas ginagamit ng mga climber lang eh. Tsaka sa mga trail, mas preferred din tong ganito. Although ito nga lang, ito yung isa sa mga dapat yung bantayan. Ako kasi personally, hindi ko nire-recommend yung paggamit ng 3x doon sa mga 10 speed pataas. Tapos kung mag 12 speed ka naman, for me maganda mag 1x ka na lang talaga. Ngayon, ganito yan. Dito kasi sa ating gearing, meron tayong tinatawag na cross chain. So napakasimple lang naman, ito yung nangyayari kapag naging magkasalungat yung gearing mo. Halimbawa, nasa pinakamalaki kang sprocket, tapos nasa pinakamalaki kang plato. Ang tendency kasi niyan ay posible kasing mabanat yung inyong mga RD o yung rear derailleur. So, dalawang pyesa ang maapektuhan dyan. Una yung inyong RD, pangalawa yung inyong chain. Una yung RD nyo kasi pwede kasing maputol yan eh, pag masyadong banat. Tapos ang chain nyo naman, iiksi ng iiksi ang buhay. Tsaka hindi ako personally hindi pa nakakakita ng ganito na cross chain, pero parang feeling ko hindi rin tatakbo ng ayos yung bike nyo pagka nangyari sa inyo to eh. So yung mga ganyan, mangyayari lang yung mga ganyang tendencies kung mag 12 speed ka or 11 speed dun sa 2x or 3x. Dahil masyado kasing malayo eh. Ang layo na masyado. Kung 8 speed yung naka-cross chain sa 3x, okay pa kung 9 speed lang. Pero kung 10 speed pataas na, I think hindi na. Yung 10 speed pwede pa sa 2x yun eh. Pero 11 at 12 speed wala na. 1x na lang talaga yun. Kasi nandun yung chance ng cross chain. Although hindi naman porket ikinabit mo yung 3x sa 11 or 12 speed ay automatic na agad yung cross chain. No, hindi naman po siya automatic. Kaso nandun kasi yung chances na pwede mo siyang magawa. Lalo na kung halimbawa pagod ka na sa ride, hindi ka na aware sa shifting mo or dun sa mga kinikilos mo. So pwede siyang mangyari, napaka-posible. Kaya pansinin niyo lang din yung mga group set na nabibili natin. Pag 11 speed or 12 speed na yan, yung kasama niyang crankset, 1x na lang. Pansin niyo ba? Kaya yon, dahil napaka-posible talaga niyan. And about nga pala sa mga brand ng drivetrain na pwede nyo mabili. So sa market natin ngayon, mayroon dalawang leading brand dyan. Una, nandyan yung Shimano at saka SRAM. So yung Shimano at SRAM, nag-o-offer yan from 8 to 12 speed. And iba-ibang series yan. So ako personally, kung halimbawa mid-range or medyo lower budget ka, mas preferred ko kasi ang Shimano eh. Pero sa bagay, ang SRAM kasi mamahalin yan eh. Wala yung ino-offer masyado ng mga budget option. Pero sa akin pareho kasing okay yung brand din eh. Parang hirap ipag-compare. Kumbaga nasa preference na lang talaga ng tao kung ano yung pipiliin niya. Although, yun nga lang kung halimbawa masyadong mahal sa'yo yung Shimano at SRAM, available naman dyan yung ibang mga brand eh. Gaya ng mga L2,
S-Ride, and mga Sensat, kung ano-ano pa. So yun, research na lang kayo kung ano yung magugustuhan ninyo base sa mga narinig nyong reviews. So again, yun lang muna at salamat sa panonood, and I hope nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And kung meron kayong comments and suggestion, post nyo lang dyan sa baba para mapag-usap-usapan natin. And kung meron kayong request na video para sa ating next video, ay comment nyo lang po dyan sa baba para may consider din natin. Kasi syempre hindi naman po ganun ka ano yung ating utak, at nagkakaroon din talaga minsan ng limitations. Kaya po yun, inaasahan ko po kayo about dyan. Basta magkakaroon lang po siya ng kwenta at siguraduhin nating makakatulong sa marami. So again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.